Ganitong oras, ang ganda ng kulay ng damo, oh. Yung ano, yung pa-sunset na. Tahimik ang daan, hangin ay humahaplos sa paligid ko'y ganda, puso'y napapahinga, walang iniintinding problema, kaluluwa'y malaya, kalma. Yung Smart, sabi nga namin, 1 bar lang. Mahina talaga, sobrang hina. Pero yung Globe, masarap yung ano, yung salmon. Ito yung view dito kapag umaga. Pakita ko sa inyo, ang ganda. Mafag. Bawat gulong damang-dama, berde ng kagubatan, asul ng kalangitan. Sa bawat sandali, puso ko'y panatag na. Walang ingay, tanging tunog ng kalikasan sa bawat hinga. Hey guys, what's up? So today is what? Today is December 2, Tuesday. Ang oras natin ay 12:07 ng tanghali. Yan. Meron po tayong panibagong camping adventure. Kasama ulit natin si Mimi at saka where are you guys? Oh, say hello. Jasper. Hello. Oh, what about Kaloy? Kaloy, you say hello. Ayan, so kasama ulit natin ang ating family. Sayang hindi nakasama yung dalawa pa. Kasi may pasok sila, may klase sila ngayon. So meron tayong panibagong camping adventure. Kasama natin ulit ang mga bata. At si Mrs. syempre, pupunta ulit tayo ng Zambales. Ayan, kasi may nakita ulit tayo na napakagandang spot dito sa may Zambales. Ngayon, nandito na tayo sa may bypass road. Na itong bypass road nito ay from Subic papuntang, actually hindi ako sure. Check nga natin kung anong tawag sa bypass road na to. Nakalagay dito Govic Highway. Ayun, nandito tayo sa Govic Highway. Ito yung daan na bypass road mula Subic papunta sa may Zambales. So, ayon sa ating mapa, mula dito, 16 kilometers na lang or 27 minutes. At syempre, gaya ng dati, papakita namin kung paano pumunta doon, kung kumusta yung kalsada, papunta doon sa campsite, kung ano-ano ang mga babayaran, kung gaano nga ba maganda sa campsite, at syempre, kung ano-ano pa ang mga pwedeng gawin doon. Kaya tara, sana'y samahan nyo kaming muli sa aming panibagong camping adventure dito sa may Zambales. Say, let's go! 1, 2, 3. Let's go! Kicks, I've been looking for them all my life. Tricks, I'm playing everyone I meet, but somehow you were bulletproof, impervious to all my moves. Hey guys, what's up? So, welcome back sa ating channel. Bago natin ipagpatuloy ang ating video, gusto ko munang ipakita sa inyo yung nabili nating dashcam para sa ating minivan. Sa mga nakasubaybay sa ating channel, siguro nakita nyo na ginamit natin yung ating bagong van or minivan. Since bago siya sa atin, kailangan natin ng security habang nag-drive tayo, di ba? So, bumili tayo ng dashcam. Ito ang 70 my dashcam 800 SE. Nag-search tayo ng hindi naman sobrang budget meal pero hindi rin sobrang mahal. So, saktong-sakto lang yung price niya pero napakaganda ng specs. So, tara! Unbox natin. Tignan natin kung ano laman ng box. O nga pala yung nabili natin, may kasama ng 64GB na SD card. Pero itong dashcam natin ay kaya niya hanggang 512GB. Pakaraming video na niyan. Tapos may kasama na ring OBD2 hardware kit. Ito, bubuksan na natin. Ayun. So sa loob ng box, meron siyang user manual. Tapos meron siyang mga ganito, mga strips. Dito dinidikit yung camera. Tapos syempre may kasama na rin siyang mga adhesives. Ito. At ito yung mismong unit. Ayan. Napaka-timing na dating So, itong camera niya is, yan, nagagalaw-galaw na. Isa rin sa nagustuhan ko sa camera na to kasi dual channel na siya. Ibig sabihin, dalawa yung camera niya. So, meron sa harap at meron din sa likod. Ito yung camera niya para sa likod. At, syempre, naiikot din siya. Ayan o.
Meron siyang kasamang mahabang cable, Type-C cable, pry tool, at meron na rin ganito, cigarette port charger. Itong dashcam na to ay kaya na niyang mag-record ng 4K 30 FPS. Ang kagandahan ng 4K kasi is kahit i-zoom mo yung mga plate number, i-zoom mo yung video or yung picture, makikita mo pa rin yung details. At dahil may HDR na siya, balance ang exposure. Ang ibig sabihin, kunwari pumasok ka sa tunnel, di ba pag palabas ka ng tunnel, biglang liwanag. So dahil may HDR na siya, hindi magiging ganun kaliwanag or hindi ganun magiging kadilim. At heto pa guys, meron na rin siyang super night vision. Kaya kahit sa gabi, kitang-kita pa rin yung details ng mga sasakyan. Guys, eto nga pala yung sample shot niya kapag gabi. Di ba napaka-clear, kitang-kita mo yung plate number. Tsaka yung damo. Yung damo dun sa plate number, kita mo. Oo nga pala, high-tech na rin itong ating dashcam dahil meron siyang built-in GPS at ADAS or Advanced Driver Assistance System. Ang kagandahan ng may ADAS at saka GPS is nalalag nito ang iyong coordinates, ang iyong bilis at ang inyong naging ruta. May mga safety alerts na rin ito gaya ng lane departure or forward collision warning. So kahit hindi high-tech yung sasakyan natin tulad ng ating Light Ace, meron na tayo nito na makikita lamang sa mga bagong sasakyan ngayon or mga modelong sasakyan ngayon. Ang 70mi A800 SE ay meron na rin itong buffered emergency recording. Ibig sabihin, wag naman sana, kunwari na aksidente ka, i-record niya yung 3 minutes before ng accident at 30 seconds after ng accident. Magagamit mo ang clip na to bilang ebidensya. At dahil dito sa OBD2 hardware kit, ang A800 SE ay meron na ring 24/7 parking surveillance na may G-sensor. Ibig sabihin kung may tumama or nakasagi sa sasakyan mo habang nakapark, automatically itong magre-record ng video para meron kang ebidensya after. Meron na rin siyang super capacitor. Since nandito tayo sa Pilipinas, kunwari iniwan natin sasakyan natin sa parking na walang bubong, kaya niya kahit sobrang init ng loob ng sasakyan. Meron na rin itong voice control. Ibig sabihin, hands-free na siya. Kung gusto mo mag-record, sabihin mo lang, record video. Take photo. Okay, install na natin. Napakadali lang naman i-install nito eh. Ito yung gamit nung strip. Tapos, kapag naidikit mo na ganyan, adjust mo na lang kung saan mo gusto ihano yung camera mo. Ito. May kasama na rin pry tool. Ito kasi, itong wire, papasok natin yan dito sa taas. Pakadali lang yan. Ganun-ganun mo lang. Tapos, ilagay na rin natin yung likod na camera. So guys, ganun lang kadali. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa ating dashcam is meron na siyang application sa ating cellphone. So ito, kailangan nyo lang i-download itong 70mi na app. Tapos, napakadali lang din niyang i-connect sa ating dashcam. So make sure na naka-on ang ating dashcam. Tapos, kailangan mo lang i-click itong plus button sa taas. Ayan, nakikita na natin dito na. Lumabas na dito sa ating screen yung ating dashcam. Ayan, so kailangan nyo lang i-click yung check button. So ayan, makita natin, lalabas sa screen na device added successfully. Ayan, so magjo-join lang tayo sa Wi-Fi ng ating dashcam. Click join. At mula dito, makokontrol na natin ang ating dashcam. Pwede natin i-check yung mga footage natin dito, yung mga previous videos natin. So ayun, na-install na natin at naipakita natin sa inyo kung paano i-connect ang 70mi app sa ating dashcam. Pwede na natin ipagpatuloy ang ating video at ang ating adventure. At oo nga pala, sa mga interesado at gustong bumili nitong 70mi 4K A800 SE na dashcam, maglalagay tayo ng link sa description box. Tara, ipagpatuloy na natin ang ating adventure. Let's go! Okay guys, eto, nandito na tayo sa may Castillejos. Welcome to Castillejos. Okay, nandito na kami sa may Castillejos. Nag-stop over lang kami dito sa may Robinson dahil para bumili ng mga kailangan pa namin. Almusal at saka mga kulang namin. Kinumpleto na namin dito sa may Robinson. Oras natin ay 12:23. Ayun, so kompleto na yung nakabili na si Mrs. Okay na, kompleto na. Actually maaga pa eh, napaaga kami ngayon kasi yung last na biyahe namin, ginabi kami. Kaya ginawa namin ngayon, mas maaga kami. Mommy, bye-bye. Mommy, bye-bye. Oh, you sit down, sit down, sit down.
ito may nakalagay dito, Barangay Nagbayan. Medyo masikip lang yung kalsada dito, pero walang masyadong sasakyan. Ooh, wow! Look at the mountain! Ganda ng mga bundok. Ay, malapit na pala tayo guys. 5 minutes na lang. 2 kilometers. Mukhang doon tayo pupunta sa mga malalaking bundok na to. Ang taas ng bundok sa harap natin. Jasper, oh, look at the mountain, oh. It's so big. Nandito pa rin tayo sa may Nagbayan. Nagbayan Elementary School. Yes, we will go to the mountain. You like the mountain? Excited na. Excited na sila sa bundok. Ayan guys, oh, ang ganda. 1 kilometer na lang. Nakalagay dito, Purok V or Purok 5. Papuntang Tierra Montana Farm. So, pagdating dito sa Maytulay, kakaliwa daw tayo dito. Your destination is on the left. Left. Ito, dito sa baba siguro. Paano kaya bumaba dito? Dito may gasoline station, tapos siguro dito sa baba. So ayan, ito yung daan papunta sa Angeles Campsite. Oops! Oops! Rough road siya dito na pababa. Tapos makikita mo dito Camp Lambingan. Ayan o, Camp Lambingan. So base sa mapa nung inaral ko yung ano, yung mapa, feeling ko kakanan na tayo dito. Ito. So ayan po ang daan. So saan kaya dito? Wait lang. May dalawang daan dito. May dalawang daan pero feeling ko diretso eh. Kasi base sa drone shot, ito tinitignan ko ngayon sa drone. Yung kaliwa is papunta sa parang mga bahay-bahay siya. Saan? Ayun, ayun. May signage dito. Nakalagay. Angeles Campsite. Tara, tara. Ang ganda ng bundok talaga dito sa harapan natin. Oh, there's a cow. Ah, mukhang ito na yun. Sarado. Ito na ba yun? Excuse me. Why? Feeling ko ito na yun eh. Kaya lang walang signage. Daddy, Daddy, quack. Daddy, quack. Yeah. Daddy, quack. The cow do that. Hi. Hello, cow. Diretso pala guys.
Lalalala na, gasgas yung sakyan natin. May kasabay tayo. May camper dun, oh. Daddy go. Daddy to open. Huh? Daddy put the house. So, heto yung ilog. Dito may mga kubo. Hanap tayo ng pesto. Ay, mukhang walang tao dito. Ito na yung ilog. Ayan. Ang ganda. Saan kaya tayo po pesto? Doon kaya banda? Walang tao yata dito. Hello! Ah, wala nga. Tanggal yung pole nila. Mukhang dito masarap magpwesto eh. Dito sana oh. No? Para tabi tayo ng ilog. Dito kasi medyo malalim oh. Wait lang. Check muna natin. Walang tao dito. Okay guys, sabi ni Mrs. mas gusto niya dun sa mas malapit sa ilog. Okay sana dito kasi may kubo. Kaya lang, ang problema, medyo malalim yung tubig dito para sa mga bata. Kung sa atin, okay lang. Siguro hanggang bewang lang to. Kaya lang, sa mga bata, hindi kakayanin. Delikado. So, doon tayo sa may mababaw na part. Tapos, ako nga pala, yung lupa, matigas naman siya. So, kahit hindi ka naka 4x4 dito, okay lang. Actually, banda doon, maganda oh. No? Doon oh. Mas green na green. Wala lang ano dito, wala lang puno. Woo! So una natin gagawin ito, ibaba muna natin yung mga gamit. Tapos una natin isi-set up syempre yung ating canopy. Oras natin ay 1:41 PM. Cooler, your damit, tubig. Yeah. Yeah. Ito ang mabigat. Sige, I can manage. Okay, so ito pa rin ang gamit natin na canopy. Moby Garden. O, di ba? Terno yung container natin, tsaka yung ating canopy. What if pinturahan kaya natin si Mimi ng ganito din, eh, no? Para terno. Kulay nature. Lakas ng hangin. Dito tayo. Wow! Tagal-tagal na namin nagka-camping, hindi pa rin namin kabisado. Ano kasi yung pagka-camping namin, ano lang, kapag napagtripan lang. Yung black muna. Ito black. And then this one. Oh, ayan na agad oh. Ligpitan natin yung mga pegs ni Rosemary. So kailangan kontrahin natin yung dalawa. Tapos pag nag-a-adjust, pakita ko sa'yo paano. Ganito lang oh. Daddy, quite Oh. chuku. Ito pala. Daddy, we dreaming that we will. Daddy. We're swimming in the river later. We're not yet done. Ayun. Pahinga lang muna kami, nakakapagod. Yung canopy pa lang na sa setup namin, pagod na kami. Hindi, yan din ang dahilan kaya maaga tayo umalis para madami tayong pahinga, di ba? At syempre, hindi mo may enjoy kung non-stop ka nag-setup. Kailangan pahinga din, di ba?
Namnamin muna natin yung hangin kasi ang sarap ng hangin. Tapos oo nga pala, signal. Smart, meron 5G pero 1 bar lang. Mahina ang signal dito. Globe, mamaya check natin yung globe. Kung pupunta pala kayo dito, may kasama yung mga bata, maganda magdala ng saranggola kasi napakalawak ng space. Pwede kayong maglaro dyan, magtakbuhan. Badminton, yan. Pwede. Para ano din, maganda sa mga bata na may exercise din, di ba? Kaya lagi namin sila sinasama eh. Ay, oo nga pala, bumili pala ako na to. Ito yung ina-adjust eh. Oo, ayan. Pwede natin gamitin. Pwede natin siyang ilagay dito para tumaas pa yung harap para pumasok yung hangin dito. Tapos pag umulan, baba na lang natin, no? Ito, na-adjust to, oh. Mas mataas na siya. Oh. Kaya lang yung gitna, ang pangit, no? Hello. Come. Great catch. Kayon. Kayon, what you doing? You got the camera. I got camera. What is that? There's a crab. Where? Where's the crab? Okay, you in the water in the river. I cannot see. No, there's no crab. It's a rock. Oh, Timo, Daddy, look. What? Oh, Ah, it's a small crab. yeah, you see. Yes. It's butete. It's called butete. Ganda ng mga ago-otre doon, no? I want my hand. I found the crab! I found the crab! Yeah, the crab. Ah, there's the crab, oh. Meron nga ang crab! Not moving, no? Yeah, it's sleeping. Sleeping. Yeah. Ah, okay. Quiet ka lang, ha? Sina Mrs. dito matutulog sa likod ng van. O nga pala, guys, yung Smart, sabi nga namin, 1 bar lang. Mahina talaga, sobrang hina. Pero yung Globe, malakas ang signal ng Globe. Okay, time check. Alas 3 na. Gutom na agad kami. Parang nakakagutom kasi sa campsite. Ewan ko ba't ganun. Kakain na agad tayo ng dinner tsaka lunch. Ang tawag doon? Brunch. Kasi mamayang gabi magsasamji tayo. So mamayang gabi hindi na tayo magra-rice. So since talagang nawiwili na tayo sa pagka-camping, tingin ko ito na yung panahon para mag-invest sa mga camping gears. Abangan nyo kung ano mga bibili natin camping gears. Bibilan natin ng kusina si Mrs. para mag-enjoy siyang magluto. Tapos si Mrs. habang nagluluto, tayo naman set up na natin yung ating tent. At syempre, Moby Garden pa rin ang gamit nating tent. Ito. Okay, since pa-islant yung lupa, pag ganun siya, i-press natin yung tent natin dito sa may bandang part na to. Nakapa-islant tayo ng konti para kahit umulan, at least yung tubig hindi papasok sa tent natin. Set up na natin yung ating tent. Let's go. So, ang gamit nating ground sheet, itong Desert Fox na 210 cm by 200 cm. So, sobrang tagal na nito. Feeling ko hindi na waterproof to eh. O nga pala guys, pag nasa nature kayo, try nyo din magtanggal ng tsinelas. Masarap sa pakiramdam. Yeah.
So, yung hangin doon nanggagaling sa bundok. Sa malaking bundok na yon. Tapos, papasok dito sa door natin dito. And then, dito lalabas. Dito, sabi ko. Mommy, Daddy, my shoes. To find your shoes. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You Labas natin ang ating power station. Ito yung maliit natin. Percent pa to? 83%. Charge natin isang camera. Wow! You say thank you, Papa Jesus. deep and Gutom na gutom si Brownie. Brownie! Masarap yung yung salmon. Eto, shout out po. Taga dito po kayo, Zambales. Cavite po. Ah, ang layo niyo po pala. May kaibigan po kami dito, sir. Dito lang din sila. 10 minutes away. Ah, malapit lang. Nagva-vlog din sila, sir. Camp together. Ah, madami kayo campers na magkasama. Mamaya pong gabi, sir, pupunta sila dito. Oh. Iyahin sana namin kayo baka gusto mag-samgyup. niyo mag-samgyup. Ah, parehas tayo. Samji din yung dala namin. Oo. Sige, sige. Para dito talaga tayo. Mamaya sabay-sabay na tayo kakain. Oh, yes, sir. Mamayang gabi. Pupunta po sila mamayang gabi. Guys, kasama natin dito Yapak Sayaman. Yes, sir. Ayun. Paksayaman po. Yapak Sayaman, taga Cavite sila. Kasabay natin sila nagka-camp dito. Ito. Ganda dito. Punta kayo dito, guys. Ganda. Oo, ang ganda guys. Mamaya may mga kasama pa sila mga ibang mga campers. Makakasama natin dito. Thank you po.
May naisip ako guys. Meron kasi tayo dito maliit na table. Gamit natin sa moto camping natin. Kasi yung mga bata kanina pa nag-aayang mag-swimming. So doon na tayo magkakape sa tabi ng ilog. Para makaswimming na sila. Daddy, can I swimming or Yes, we go swimming. Wait, I'll just assemble the table. Tahimik ang daan, hangin ay humahaplos sa paligid ko'y ganda. Wait. Puso'y Wait, napapahinga. at least habang nagsuswimming yung mga bata, andito tayo nakaupo, nababantayan natin sila, di ba? Dito mababaw lang naman eh. Doon medyo malalim na sa banda. Kaya kailangan talaga bantayan yung mga bata. Kotse't motor, hangin ang kasama. Bawat likod Ganitong oras, ang ganda ng kulay ng damo, oh. damang-dama. Yung ano, yung pa-sunset na. Ang kagubatan Oo nga pala, ang oras natin ay 4:20 PM. sa bawat sandali. Ganda ng spot, Puso oh. ko'y panatag na. Ah, dito may baby baka dito. Walang ingay, tanging tunog ng kalikasan. Baby baka. Sa bawat hinga, hatid ay kapag Ito yung mga bantay natin, oh. Golden Retriever. sulap sa bundok, ilog na dumadalo. Naglalaro yung baka, oh. Ang pakiramdam, Natakot sila. kalmado sa Baka, so cute. biyahe. Hinga ng hangin, hatid ay ligaya. Kalmado bawat sandali dito sa daan. Puso'y payapa na. Araw sumisilip, kabida. Okay guys, time check. Mag-aalas 5 na. Pwede na natin ilipat yung mesa natin kasi hindi na mainit. Tapos nagpalipad tayo ng drone. Ang ganda pala ng mga bundok dito sa kaliwa natin. Sobrang ganda talaga. Kaya lang meron part doon. Yung bundok dito sa bandang kanan niya parang minimina nila. Ayan, pakita ko sa drone shot. Napakaganda ng bundok. Tapos biglang may bawas siyang pa ganun, no? Parang in-slice na cake yung bundok. Tapos sa bandang kanan pa ng bundok na yan, yung may nagmimina siguro yon. Ang ganda rin ng mga bundok, sobrang taas ng bundok na yon. At since medyo dumidilim na, i-ready na natin yung mga ilaw natin. Tapos bumili tayo ng ganito guys, oh. Pakita ko sa inyo. Oh, ito. 28 liters or 20 liters pala, 5 gallons. Lagay ng tubig, pwede tayong mag-shower, pwede natin gamitin pang shower to. Ang problema, naihon na naman namin yung aming portable na CR. Pangalawang beses na namin naiwan. At susunod, hindi ko natatanggalin sa van. Pero mamaya, to, mag-iigib tayo doon, punuin natin, tapos isabit natin dito. Para may tubig tayo. May ano yan, oh, may hose, ayan, oh. Lagay natin yung link sa description box sa mga gusto nito. Sabitan natin. Yan, and then ganyan. Just like that. May baon din tayong mga hook. Ay, si Mrs. nagre-request ng sampayan para sa mga basang damit. Yan. May sampayan na tayo. Okay guys, nakalimutan natin bumili ng of lotion. Eh, madaming niknik. Kaya ito. Ito yung katol na binili natin nung nag-camp tayo dito sa kabila. Souls Nature Park. Kachat ko yung may-ari. Meron daw silang pang bonfire dito. Kuha tayo para umalis yung mga niknik. Sa mga gustong magkubo pala, ito may kubo sila dito. Ayun pa yung isa. Saan kaya? Ito yung CR pala. Tingnan din natin yung CR. Kahit pala dun banda, oh, ang ganda pa, oh. Ang dami magandang spot dito, oh. At ang bundok na to, napakaganda. Kala mo, isang malaking golf course, eh. Ito, may poso sila dito. So mamaya mag-iigib tayo ng tubig, dadali natin dun sa sakyan. Gamitin natin yung ano, lagay natin ng tubig. Ito. Oh, ayan, oh, di ba wala? Mamaya lagyan natin ng tubig yan. Tapos, ito, may ano pala dito, oh. Sink, pwede kang maglinis ng mga plato mo diyan. Ito yung toilet. Madilim nga lang. May solar light naman, mamaya siguro bubukas na yan. Tapos ito, dalawa pala yung toilet. Yung isa. Ito, may tubig dito. Asan kaya yung pang bonfire?
At heto, nahanap na natin pang bonfire. Kuha tayong isa. Nice. Dali natin doon. Ligo na tayo bago tayo mag bonfire kasi padilim na guys. Oh, napakaganda dito. Ang ganda ng bundok na yan. Oh. Nasa harapan natin, sobrang taas. Okay, tumidilim na. Buksan na natin yung mga ilaw natin. Yun. Mahaba to guys. Oh. Oh. Yellow ang gamitin natin para iwas insekto. Ayaw kasi ng mga insekto sa warm white. Ito yung air pump natin na nagiging ilaw din. May I make a fire or tea? Ay, mali. Ano daw si Daddy? Take a Oh. Daddy, make fire. Oh. Dami nating ilaw. Daddy, make fire. Later, I will take a bath muna. You wait for me. So, ayan na. Ayan mga ilaw natin. Konti lang. Pero pwede na yan. Oh. Uy, ang ganda naman ng setup natin, no? Para tayong mga campers. Sarap sana kung 2 nights. Kaya lang, kailangan pa natin mag-edit. Ang dami pa natin gagawin pagdating sa bahay. Okay guys, tara, maligo na tayo. Pawis na ako. Let's go. Yun guys, nakaligo na tayo. Sarap! Sarap maligo, lamig ng tubig. May nakalimutan tayo. Meron pala tayong napakalakas na ilaw na binigay na 5th gear. Asan ba yun? Dala ba natin? Dala natin? Yes. Tara, gamitin natin. Siyempre, napakalakas nun. Pwede kang magpa-disco dito sa sobrang lakas. Ito. Nakalagay, Conpex Trust Value. Okay. Thank you. Naman, napakadali lang gamitin ito. Naipakita na rin natin to sa previous vlog natin. Ito, itutusok lang natin sa lupa. Ito yung pinaka-ilaw niya. Salamat nga pala ulit kay 5th Gear Auto Accessories sa San Fernando, Pampanga. Kung wala kang power station, pwede sa sasakyan. Kasi to, lighter port. Cigarette lighter port. Grabe liwanag. Tapos ang gandaan pa nito, na-adjust siya. At natin. Liwanag. At ang kagandahan pa niyan, may remote to, na-adjust siya. Warm white. Tapos, pwede pa natin babaan yung liwanag. Check natin ilan ang kinakain niya. 33 watts kasi, napakalakas niya. Kumain sa power station, kaya babaan natin yung liwanag. Yan, lowest na yan. Okay pa ba liwanag? Maliwanag pa rin? Team number drink white. 5 watts na lang ang kinakain niya. O, di ba? 5 watts. Apakatipid na niyan kahit magdamagan tayo dito. Hindi mauubos yung battery ng power station natin. At meron din siya ganito, pwedeng idikit sa sasakyan. Hindi ko nagagamit yan. At meron din ganito, pwede sa battery. Ayoy! Oh! Daddy, the punat fire. So that the insect will go away. If the insect is go away. Lagyan natin ng alcohol para mabilis. Okay guys, since kailangan natin ng karton, isasabay na natin yung unboxing natin ng Hesa Perfume. Oo nga pala, maraming salamat kay Ma'am Jean de la Cruz sa pagpapadala ng mga pabango natin. Siyempre, para lagi tayong amoy fresh kahit pawis na tayo. Yung pinaka-favorite ko dito, yung Hugo Boss at saka yung Lacoste na green. Tulad nito, sakto, Hugo Boss, favorite natin. Ayan sila guys, ganyan lang. Napakabango nito, kahit ilang araw, mabango pa rin sa damit, hindi nawawala, hindi basta-basta nawawala yung bango. So, thank you po, Hesa Perfume. Gagamitin ko na po yung niya. Gagamitin ko na yung karton. Ilagay muna natin dito sa bag para di sila mabasag. Oh, ayan na. Ayan na, fire na. Masunog yung balat ni Daddy. Sa wakas! Success! What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweet Okay, so siguro pwede na tayo magluto niyan kasi nakapagpausok na tayo. Wala na lamok. At wala na mga niknik. Guys, tignan nyo, effective yung
Pang bonfire natin. Daming namatay na niknik oh. Samji? Samji sa bundok? Yes. Yummy. Daddy, Xbox. White, white. Mamaya. Okay guys, igibo na tayo ng tubig. Hindi natin nilalagay oh. Tahan natin yung mga tropa natin na campers din. Sir, magandang gabi. Ayun oh, shout out sa mga kasama natin. Ay, ang dilim. Wait lang. Sir, ulit, take two. Kumain na kayo, sir? Ay, nagluluto na si Mrs. Ayan, shout out sa mga kasama nating campers dito sa Camp Angeles. Hello po. Yun. Ay, nagsasamji din sila katulad sa atin, no? Di tayo nag-usap, sir, no? Ha? Di tayo Oo nga, no? Parang mag-GC yata tayo, Hindi, yung mga bata kasi di namin maiwan. Magugulo, takbo sila ng takbo. May tali kami dito, sir. Tali muna natin, Mag-iigib muna ako. Ayun, shout out sa mga tropa natin dito sa Angeles Campsite. Yan na ato. Tabi bakuk. Yan na ato. Yan na ato. mo 360. Wow, sarap naman yan, no? Daddy, tapi Sarap, oh. Sarap. Di marunong mag-chopstick si mami. Wow, what's that? Akdog. Sarap. Anong tawag dyan sa spaghetti na kulay black? Jajangmyeon. Yun, sarap. Sarap yan, no? Favorite. Ito, ang tawag dito? Daddy. Kimchi soup. kimchi soup. Yun, kimchi soup. Yan, enoki. Yan yata yung mushroom, no? Mushroom. Tapos tofu. Tapos meron tayo ditong beef. Beef ba yan o pork? Beef. Tapos meron tayong cheese. At saka egg. Tsaka meron tayong frozen strawberry. And syempre, pechay. Pechay ba to? Lettuce. At saka ito, ito yung masarap dyan, oh. Ito yung nagdala dyan. Kain tayo!
haplos sa paligid ko'y ganda, puso'y napapahinga. Walang iniintinding problema, kaluluwa'y malaya. Kalmado, oh kalmado, ang mundo'y payapa. Kotse't motor, hangin ang kasama. Bawat liko, bawat gulong, damang-dama. Berde ng kagubatan, nasul ng kalangitan. Sa bawat sandali, puso ko'y panatag na. Walang ingay, tanging tunog ng kalikasan. Sa bawat hinga, hatid ay kapayapaan. Sulap sa bundok, ilog na dumadaloy. Kalmado ang pakiramdam, damhin mo. Kalmado sa bawat biyahe, hinga ng hangin, hatid ay ligaya. Kalmado bawat sandali dito sa daan, puso'y payapa na. Araw sumisilip, gabi dahan-dahan, liwanag ng buwan. Bituin ay kasama, kalsadang walang hanggan. Simoy ng hangin sa bawat pag-ikot, damang-damay himig. Walang ingay, tanging tunog ng kalikasan. Sa bawat hinga, hatid ay kapayapaan. Sulyap sa bundok, ilog na dumadaloy. Kalmado ang pakiramdam, damhin mo. Kalmado sa bawat biyahe, hinga ng hangin, hatid ay ligaya. Kalmado bawat sandali dito sa daan, puso'y payapa na. Kalmado sa bawat biyahe, Hinga ng hangin, hatid ay ligaya. kalmado bawat sandali dito sa daan, puso'y payapa na. Tahimik ang daan, hangin ay humahaplos. Kalmado, oh kalmado, sa mundo'y payapa. So good morning guys, time check 6:30 AM na. Ito yung view dito kapag umaga. Pakita ko sa inyo, ang ganda. Mafag. Ayan o. Ayan, ito yung setup natin. Pwesto natin, no. Ang lamig kanina madaling araw. Tapos may mga baka dito. Meron doon na red na baka, may puting baka doon. Yung sunrise doon dito sa likod ng bundok. Kasi dito, yan dyan banda. Kasi dito yung sunset kahapon. Tapos yung tarp natin, no, yung canopy natin, no, parang tanggal na yung pagkaka-waterproofing. Tingnan nyo. O normal lang ba yan? Try nga akong bumili ng ano, yung pang spray, pang waterproofing. Kasi ito tumagos, oh, pumatak sa tent natin, oh. Ayan, basa, oh. Or dahil baka mali yung pagkakalagay ng ano natin, canopy. Dapat siguro nakaganon siya, no? Okay guys, good morning. Ito tour ko kayo gamit yung drone para mas mabilis na para mas mabilis ko kayong ma-ito-tour. Okay. So,
Heto yung pwesto natin. Pakita ko sa inyo. Napakaganda. Ang ganda ng bundok doon, oh. Ayan. So, ayan. Dito tayo naka-spot. Sa tabi ulit tayo ng ilog. Tignan nyo, napakaganda nung bundok dito sa harapan ng sasakyan natin. Ayan. Yung likod pala ng bundok na yan is Pundakit na. Yung napuntahan dati natin sa may ano yun, Anawangin Cove. Yun, sa Anawangin pala. Chinek ko sa mapa. Sayang hindi ko maipakita sa inyo kasi yung drone natin hindi niya kayang lampasan yung taas ng bundok na yan dahil ang taas ng bundok. Tignan nyo naman, oh. So, nandito tayo naka-spot sa tabi ulit ng ilog. Tapos si Yapak Sayaman, yung nakasama natin kagabi, ito yung spot nila, dito sila nag-spot. Ayan. Ayan. Tapos dito, ayan, may dalawang kubo sila. Tapos, ito yung poso kung saan kukuha ng tubig. Kung saan tayo naligo kagabi. Ayan. Tapos, dito sa kaliwa ng poso naman, ito yung CR nila, dalawa. Dalawa yung toilet. Ayan. Ayan. So, ayan na yung kabuuan ng campsite. Tapos, pwede pala kayong umakyat dito sa bundok. Ito sa bundok sa tabi natin. Itong bundok na to. Ganyan talaga yung itsura ng bundok pag nandito ka. Makita mo na malaki talaga siya. Kasi pag tinanggal natin yung zoom, ayan, pag nakatanggal yung zoom, ganyan siya. Parang hindi ganun kalaki yung bundok. Pero pag nandito ka, makita mo na actual, mataas talaga siyang nakikita mula dito. Ito yung actual. Yan. Ito yung actual na makikita mong background sa bundok kapag nandito ka. Ganyan siya kalaki. Tara, ilibat ko pa kayo. Yung ilog pala na to, kapag sinundan natin, tara, sundan natin. Kapag pala sinundan natin ang ilog na to, papunta siya dito sa malapit sa bundok. Tapos may mga campsites pa pala dito. Tara, ilibot ko kayo dun sa mga campsite. Tapos may makikita kang tulay dito. May ginawa silang tulay na kulay red. Ayun yung tulay. Dito, feeling ko makakatawid ang motor. Hindi lang ako sure pag sasakyan. Oh, yan oh, may tulay oh. Parang hindi pwedeng sasakyan to. So, ayan, hindi ko alam kung campsite din to. Parang ginagawa pa lang eh. Tapos dito banda madami pa mga spot na maganda dito, pakita ko no. Sundan natin yung ilog. Ito yung mga sinasabi ko na parang mga campsite din. Ayan, dito sa kanan no, kanan ng ilog oh. Tingnan nyo guys oh. Mukhang maganda rin mag-spot dito. Mas malapit ka sa bundok pag nandito ka. Diba? Tingnan natin kung may daan siya. Meron siyang daan guys oh. Ayan oh. Oh, ayun yung daan niya oh. Tapos guys, yung ilog, ito yung ilog. Pag sinundan natin yan, ang labas niya sa dagat na, sa may Pundakit. Tingnan natin no. So, eto na yung dagat. Oh. Papundakat na yan. Try nga natin kung kaya ng drone natin. Medyo malayo-layo na to eh. Zoom na lang natin.
So, ayun yung ilog. Ay, naka-zoom yan. Ayun yung ilog, tapos ayun yung dagat oh. So, ayan na po ang Pundakit. Dito sa kaliwa, kapag pupunta ka ng Anawangin Cove, Nagsasa Cove, tsaka yung isang isla, nakalimutan ko yung isla, maganda rin dun eh. Alwa ito. So, ayan o. Ayan yung nasa gilid. Pag sinundan mo yung... So, dyan pupunta ang nananggagaling sa ilog na to, sa harapan natin ngayon. Tapos guys, napansin ko yung bundok. Wala siyang mga puno. Ayan o, para siyang grass type. Pero ang ganda rin oh. Ayan oh. Nagfa-fag-fag pa oh. Nasaan ba tayo dito? Eto, nandito tayo ngayon guys. Dito oh. Yan, nandyan tayo. Wala yung araw, natakpan ng ulap. Ang ganda talaga ng bundok guys oh. Sayang lang walang mga puno, pero maganda pa rin. I-zoom nga natin. Ayan, i-zoom natin yung bundok. So ayan yung bundok na naka-zoom. Wala talaga siyang puno. Para siyang bundok nung sa may daang Kalikasan. Tapos yung dito pala, ito na yung Olongapo. Yun dyan banda, dito banda oh. Olongapo na pala dyan. Ang ganda ng mga bundok nito oh. Ayan, dito pala yung Olongapo guys oh. Ayun, dagat na yun eh. Tapos dito parang may lake oh. Tignan niyo yung yung fog oh, yung hamog. Para siyang sea of clouds. Ay, ito yung ito yung Souls Nature Park. Dito kami nag-camping dati. Yung last video natin. Ito yun eh. Hello ate. Ayan o. Ito yung Kapas Botolan Road eh. Kita mo pala dito pag naka-drone. Asa kaya dito yung Mapanuepe? So ayan guys, dito tayo nakapesto. Ito yung burol na to. Ito, nandito tayo sa maliit, sa side ng ilog. Ang kagandahan pa dito, ang lapit lang natin sa kalsada. Kung meron tayong mga gustong bilhin, mabilis tayo makakalabas. So kanina, nagbi-video ako doon. Emote pa ako sa tabi ng ilog. May acting pa ako doon. Yun pala, low bat na yung Sony camera natin. So sayang hindi nakuha yung mga script natin. Yung mga pinagsasabi natin doon. Oo nga pala, shoutout nga pala kay Sir Denmark Bino at kay Ma'am Lovely Bino. Sila yung pumunta sa amin kahapon na follower natin habang kumakain tayo sa tabi ng kalsada sa may Tarlac. Shoutout sa inyo mga mama at saka sir. Maraming salamat sa panonood palagi sa ating mga videos. 8:13 AM na po. At si Mrs. nagluluto na. Yan ang kagandahan kapag kasama si Mrs. sa camping. Kanina hinatid na lang sa atin yung kape dun sa habang nakaupo tayo dun sa tabi ng ilog na nag-e-emote na hindi pala na-record sa video. At ngayon nagluto na rin siya ng almusal. Anong almusal natin for today? Bangsilog. Bangsilog. Bangus, itlog at saka sinigang. Sinangag. Wala tayong sinangag no. Okay na yan. Ayan, meron tayo ditong scrambled egg at saka daing na bangus at saka yung tirang beef kahapon, yung samji. Tapos may bantay tayo dito.
Si Mama Brownie. Ayan, si Mama Brownie. Pinakain kasi natin kahapon kaya ito, binabantayan tayo ngayon. Dito sa tabi ng ilog. Oh, pakaganda, di ba? So, ayan yung setup natin. Pwede na natin tanggalin yung tent natin para maluwag tayo dito. Kasi overnight lang tayo eh. Isang araw lang tayo dito or isang gabi. So, tara, tanggalin na natin yung tent. Pwesto tayo dun sa, dito sa tabi ng ilog. Sa likod ng mga agoo trees. Malilim dito eh. Wow, okay na tayo dyan. Boss, kain! Kain! Let's go swimming! Yahin na, simulan na. Gulong sa kalsada, hangin sa muka, puso'y naglalakbay pa. Bundok, dagat, ilog at trail, kasama si G4, adventure never fails. Sa ilalim ng araw, sa ilalim ng buwan, laging may kwento, bawat sandali ay tunay. Motor o kotse, solo o barkada, halina't sabay. Let's go! Come! Daddy! We are in the boat! Look, the boat is sinking! Sa tabi ng ilog, campfire sa gabi, kwentuhan, tawanan, bawat sandali ay mahiwaga. Kulay ng kalikasan, larawan sa mata, sa bawat liko, sa bawat gulong, puso'y sumasaya. Sa lalim ng araw, sa ilalim ng buwan, laging may kwento, bawat sandali ay tunay. Motor o kotse, solo o barkada, halina't sabay, damhin ang saya. Let's go! Ang sarap magmotor. So, ano nga ba masasabi natin sa campsite na to? Recommended? Yes, 100% recommended. May CR, may source of water. Yung location niya is hindi mahirap puntahan. Napakapayapa din. Maganda yung view. Yun, number 1. Maganda yung view. Nakaka-relax talaga. Tabi ng ilog, ang ganda rin. Sayang lang at hindi natin naakyat kasi kailangan natin bantayan yung mga bata. Tapos, dun sa location namin, walang lamok dahil siguro nag-bonfire tayo at nagsindi tayo ng katol. Medyo lang, madaming pupo ng baka pero okay lang kasi damo lang naman kinakain ng mga yan. Hindi naman mabaho, wala naman amoy. Yung mga baka, mababait din. Hindi nang aaway. Hayaan nyo lang sila. O nga pala, kung gusto nyo pumunta dito, mag-message lang po kayo sa Angeles Campsite. Ayan, lalagay natin sa screen yung kanilang Facebook page. Tapos, yung rates nila, o nga pala, yung binayad namin is total 360 pesos lang. Ganun kamura. Car camping yan Ito yung breakdown nung binayaran natin. Tent pitching, 200 pesos. 2 adults, 30 pesos each. So, 60 pesos. Tapos yung ginamit natin na kahoy para sa bonfire, 100 pesos. Kaya total is 360 pesos lamang. Tapos kung gusto niyo ng magkubo, nasa 300 yata yung kubo. Napaka-accommodating din ng Angeles Campsite. Napaka-active nila sa Messenger. Nag-message sila sa atin kung okay lang ba daw tayo dito, kung may tubig daw ba. Kaya yun, shout out po sa Angeles Campsite. At syempre, shout out din sa lahat ng mga nakasama natin nag-camp dito kagabi. Nice meeting niyo po. So babalik ba tayo dito? Syempre, babalik. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa ating video kasi kami, nag-enjoy talaga kami. At syempre, kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At hit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Once again, this is J4. Ingat palagi. Ciao! Subscribe. Kita-kits sa susunod na video. Ciao! Ang sarap magbuntot, feel the ride, feel the thrill, ang ganda ng mundo. Let's go! Sa adventure tayo, J4 Travel Adventure, sama ka sa biyahe ko.